I love you all very, very much. It's like 2:30 a.m. right now. I decided to have a late night snack. So I come into the kitchen, right? I'm in the kitchen right now, but I only turn on one light. So I was eating my food in like dim lighting because I wanted to have an ominous moment or whatever the fuck, right? Alright guys, marites ng social media guys, no? Total, marites tayo, pag-usapan natin. Baka hindi nyo kilala yung sa intro natin. Siya si Eman Atienza. Apo siya ni Lito Atienza. Sino si Lito Atienza? Siya yung matagal naging mayor sa Maynila. So ang tatay ni Eman ay si Kim Atienza. Yun yung nagpauso ng mga hayop-hayop sa TV. Hinahawakan niya yung mga ahas, mga ini-introduce niya hanggang sa naging newscaster siya. Yan yung kanyang tatay. So, si Eman ay isang bunso sa anak yata ni Sir Kim Atienza, no? So, nagkaroon siya ng mental health issue, guys. Depression nga. Ito nga yung ginawa niya. Allegedly, mahirap mag-confirm, but allegedly, naghang siya sa sarili niya. At yun nang yung kinamatay niya, no? So, suicidal yung case niya. Bakit daw nagawa niya yun? Dahil siya ay lumanas ng tinatawag na depression, anxiety, yung tinatawag na mental illness nga, hindi niya nakayanan. Lalo na sa social media, marami siyang basher. Lalo na yung nilabas niya yung video niya na medyo masaya siya nung nakulong si Tatay Digong. Alam mo naman na si Tatay Digong ay maraming supporter. So, marami din siyang naging basher noon. At mukhang hindi niya na kayang i-handle ang mga basher. Isa yun sa nagdagdag sa kanyang kalagayan. Kaya medyo nalungkot siya. Talagang medyo hindi niya nakayanan yung kanyang depression, no? So, kung totoosin guys, ang depression ay hindi mo may spelling, mental illness nga eh. Anyway guys, bago natin pag-usapan ang kalagayan ni Eman, hindi niya may tanong guys, ako ay nakaranas ng tinatawag na nervous breakdown. Pinsang buo ng depression yan. Nervous breakdown, nung binanggit sa akin ng doktor yan. Anyway, nung nakaramdam ako guys ng nervous breakdown, depression na rin, sabi ng doktor, ay nagkulong ako sa kwarto namin. Nagkulong ako at ayaw ko ng hangin, ayaw ko ng maraming tao, takot ako sa mga tao. Ang mga tao, pag nagtutumpukan ng nasa isip ko, akong pinag-uusapan. Yun yung panahon na nag-depress ako, na nervous breakdown ako. At ng panahon na yon ay pinagamot ako sa kahit saang doktor at walang naging findings ang doktor at nag-come up kami na kinukulam ako. Kasi nga, may kayabangan ako nung maliit pa ako kasi nangyari sa akin yun, 19 years old ako eh. So may kayabangan ako kasi nga, siyempre, ligaw-ligaw ng mga babae, piling gwapo. So, yun ang nasa isip namin na kinulam ako. So, ang daming mga albularyo akong nasubukan. Talagang hindi talaga siya ako. Tapos yung lungkot, pumunta kami ng Cebu kasi pinapunta kami ng psychiatrist sa Cebu kasi wala pang ganong psychiatrist sa Bohol. Yung psychiatrist dati guys ay pag sinabing psychiatrist, pupunta ka ng doktor na psychiatrist ay baliw-baliw na ang interpretasyon ng panahon namin noon nung panahon namin yung hindi patanggap ang pagpunta ng psychiatrist. So ako naman tinanggap ko na kuhan. So nanay ko pumunta na kami sa Cebu at sinabihan ako na ang anak mo ay nakaranas ng depression na daw, nervous breakdown. Nababanggit nila yung ganung mga salita. Hindi namin naintindihan yun. Hindi namin, ngayon lang naman nakuha niyan eh, na highlights yung ganung salita eh. Depression, anxiety, at nervous breakdown. So, hindi naintindihan ng nanay ko yun. Especially ako, bata pa ako noon eh. So, sabi ng doktor, kailangan niya pula ng suportahan ng inyong anak. At
emotionally, kailangan masuportahan nyo kasi nga nakaranas siya ng ganon. So, sabi ng nanay ko na, ano pong dahilan yan, bakit nagkaganon yung anak ko? Sabi ng doktor, maaaring nagbibisyo yung anak mo. Yung panahon na yun guys, ay talagang ang dami kong bisyo. Ang dami kong bisyo na halos lahat ng bisyo meron ako. So, yun na nga, pag uwi namin sa bahay, instead na, sabi nga ng doktor, suportahan mo ang iyong anak emotionally, ang ginawa ng nanay ko, binungangaan ako ng binungangaan. Lalo akong nalugmok guys. Lalo akong talagang walang silbi yung sarili ko nung panahon na yon. At nung panahon na yun, sobrang lungkot na hindi maintindihan, na parang walang kwenta yung aking kuwan. Tapos nadagdagan pa itong mga kaedad ko na pag sumisilip ako sa bintana ng bahay namin, yung mga kaedad ko dyan sa Kandabong Bohol, yung mga kaedad ko, pag sumisilip ako, naririnig ko yung salita nila. Hindi naabot ng Mayo yan. Mayabang kasi yan mga ganon. So lalo akong nalulugmok sa sarili at naisipan ko talagang kitilin ang aking buhay nung panahon na yon. Kasi nanay ko, hindi niya naintindihan yung salitang depression at nervous breakdown. So, una kong tinry guys ay yung magtali nga sa liig. Kaso lang, nung tinali ko yung sarili ko, nakaranas ako ng naging comedy nga nakaranas ako ng ganun ba? Mabuti hindi ako tumalon ba yung para bang sinabit ko lang na para nakaupo. Kaya lang, nung medyo nasakal ako, tumayo ako, manan ako. Sakit naman pala. Parang ganun. Naging comedy nga Tapos, pero comedy man yung nangyari sa akin, pero hindi ako natatawa sa sarili ko. Talagang seryoso akong gawin yon. So, sunod na ginawa ko, maghihiwa ako ng pulso. So, kinuha ko yung kutsilyo sa kusina namin. Nanay ko walang pakialam sa akin. Kasi hindi nga niya naintindihan yung salitang depression Kasi yan ang ginawa mo sa sarili mo. Bisyo ka ng bisyo na yan. Yaktex ng ulo mo. Mayaman. Ganon-ganon nanay ko. Nanay ko, rapido yung bunganga. Ganon-ganon. So, yung bunganga ng nanay ko, parang lumilipad na lang sa tenga ko yung kuhan. Sobrang lungkot na hindi mo maintindihan, na hindi mo may spelling. Tapos dami mo nararamdaman, hindi mo may spelling ng katawan mo. So, hiniwa ko yung aking pulso. Kaso lang, nung nakaramdam ako ng hapdi naman, hindi na naman tuloy. So, talagang dahan-dahan ako nangayayat guys. Dahan-dahan ako nangayayat at dahan-dahan kong kinakausap ang sarili. Siguro pag nakikita niyo ako dati, hindi ako naliligo guys. Hindi ako naliligo, amoy kilikili ako, hindi ako naliligo talaga nung panahon na yun. Takot ako sa tubig, takot ako magbihis, yung damit ko, 1 linggo, walang bihis-bihis yun. Di bali-baliw na, di ba? So, talagang ako, tapos, kinakausap ko sarili ko, parang ang sinasabi ko, hindi pa ganong baliw kasi sumasagot naman pag kinakausap yung sarili ko. So, ngayon, sabi ko, hanggang dito na lang ba talaga ako? Guys, sabi ko sa sarili ko, hanggang dito na lang ba ako? Sabi ko, bata ko pa. Ganun ko, nasa isip ko, bata ko pa. Para mawala, ganun. Kaya lang guys, na-accidenting na patingin ako dun sa may sulok. Yung lulaw kasi, nag-iwan ng isang, excuse me sa mga hindi Katoliko nag-iwan siya ng isang larawan ni Jesucristo. Nakalagay sa sulok lang kasi, lulaw kasi umalis na, punta na ng Amerika. Nakita ko siya. Tapos, yun, kinausap ko lang siya ng kuwan. Na Lord, sana kung ano man itong naranasan ko ngayon, sana mabigyan niyo po ng kagalingan. Para bang nagpakumbaba. Kasi mayabang ako dati kasi, ang yabang ko dati. Yung nagsisimba nga kami ng kasama ko, yung kaibigan ko si Rio. Hoy, Rio, wala na siya sa mundo Wala kami ibang ginawa kundi, kuwan ba, yung puro comedy lang doon sa simbahan ba, nagtatawanan. Mayabang ba? So, siguro binaba talaga ni Lord yung man. So, ngayon, nagpakumbaba ako, nagdasal ako sa Kanya. At, ang nakatulong sa akin ay, sabi ko lang kay Lord, kay Jesus Christ na, bigyan niya ako ng, parang kagalingan doon sa nangyari. So, hindi naman direktang binigay ni Lord. Basta nangyari lang, una kong kuwan na try, yung basta may naglako ng manok. Manok ba?
napanabong. Mahilig ako sa manok eh. So, pinabili ko sa nanay ko yun. Siguro, isip ng nanay ko, bilang ko na lang to, total, mawawala naman to sa mundo na. Siguro yun ang ganun ng nanay ko. So, pinagbigyan ako. Pinili ng nanay ko. At yun ang inalagaan ko. So, nawala ng konti yung aking lungkot. Pero nandun pa rin. Hindi ba 100%? Siguro nabawasan ng 20%. Kaya lang, okay guys, nakatulong yung manok. Nagalaga ko. Tatay ko kasi OFW, sinabi ko sa tatay ko pa, gusto ko maglaga ng manok para kuhan. Sabi siguro ng tatay ko, sige para makakuhan ka. At saka nga pala guys, nag-aaral ako ng college noon, natigil ako. Natigil ako ng 1.5 taon sa college. Kasi nga doon sa naranasan kong depression na hindi ako lumalabas ng bahay. Alam na mga kakaedad ko yan. I-research nyo sa Kandabong Andabuhol ang history ko. Talagang ganun ang nangyari sa akin. Depressed talaga, as in depression talaga nangyari sa akin. At hindi nga ay sinagot ni Lord ng direkta yung dasal ko. At yun na nga, unang tinugon niya sa akin ay yung manok. At talagang nagpabigay sa akin ng nakatulong ng malaki, husto na malaki na itulong sa akin ay isang babae. Kung gusto niyo malaman yung kwento guys ng isang babae, ilagay ko lang yun, nasa YouTube channel ko kasi yung kwento eh. Mahaba kasi pag kinilagay ko rito. Ang kwento natin, nilagay ko lang to, sinigwi ko lang itong naranasan kong depression ng ako ba. Nilalagay ko lang yung link dyan sa taas. Yung kung gusto niyo malaman kung sino nakatulong sa akin, bakit ako nakabalik sa aking kumbaga, sa aking daan, patungong kuwan. 19 years old pa ako nung panahon na yun eh. Ang bata ko pa eh. 18, 19, ganun. So, ang bata-bata ko pa. First year college pa ako nangyari yun. Sa depression na yun. So, yun ang dahilan bakit nakabalik ako sa right track. Ika nga sa daan ko papunta sa pakikipaglaban sa buhay. So, kung gusto niyo malaman kung sino yung babae na yun at bakit siya nakatulong sa akin, nasa link sa taas, nilagay ko. Panoorin na lang niyo para hindi tayo mapahaba. Anyway, so, masasabi ko na ang depression na hindi basta-bastang laban yan. Mental illness. Ako hindi ako nahiya sa iyo ikwento sa inyo na nangyari talaga sa akin yan. So ngayon, doon tayo kay Eman. Si Eman kasi isang bunso siya eh. Bunso siya. Kung sabihin mong resources, marami siyang resources. Kasi bakit? Kuwan eh, may estado yung kanyang nanay-tatay. Ika nga mayaman. Kasi hindi tulad namin, mga Bisaya eh, doon sa aming lugar eh, nakakaraos lang naman talaga kami sa pang-araw-araw. So, ika nga, si Eman ay mas maraming resources kung tutusin. Nag-aaral nga yata yun sa Amerika, siya lang mag-isa eh. Yun lang pangit kasi nag-isa lang yata siya doon at may naranasan siyang ganong mental illness at pumasok pa siya sa social media. Ang social media ay sobrang sobrang dumi ang social media. Pag ibabash ka ng tao at ihusgahan ka ng tao, ay grabe yung iba. Talagang to the point, hanggang buto, kaya nga ako, umaalalay lang ako sa social media. Ay, una-una, hindi naman talaga ako sikat, kaya maliit lang yung viewers ko, kaya walang ganong nang babash sa akin. Meron man, ilan, na kasing si Raulo ko rin, siguro. Pero anyway, ang sinasabi ko sa mga vlog ko, sa mga video ko, ay value. Mga value, yung mga kakukuhaanan ng aral sa buhay. Kasi yun naman talaga ang karanasan ko rin. At ibinabahagi ko rito sa mga video ko para mabigyan ng aral ng buhay ng ibang tao, masalaminan ng ibang tao. So, si Eman ay hindi niya nakayanan yung basher niya. Isa yun sa mga binanggit niya, yung mga bashing daw niya. Sayang, kasi una-una bata siya at ang dami niyang kuwan. Ang dami makikinig sa kanya eh, kung mapagtagumpayan niya yung laban na yun. Sa akin, kahit anong salita ko rito, wala nakikinig eh. Kahit sabihin ko bang, naranasan ko yan, ginawa kong ganun, walang nakikinig, walang narinig, walang ma-influensyan. Masaya na ako pag may 2, 3. Okay, mabanggit sa mga vlog ko nga dun sa mga vlog ko nga dito sa may YouTube channel ko. Ayan, YouTube channel ko, ayan. At tingnan nyo yung mga comment doon. Mas marami ako natatanggap. May natatanggap po mga comment na, thank you sir, salamat sir. 2, 3, 4. Masaya na ako. Kasi bakit may taong naliwanagan ng isip para sa kanilang sarili. Anyway, si Eman ay malaking bagay sana sa mga kabataan kasi una-una sikat siya. May pangalan ng pamilya niya at may potential talaga siyang pakinggan.
sana napagtagumpayan niya yun. Sana maraming bata ang ma-impluwensyahan niya na paano maklabanan ng depression. Kasi yan naman ang paunahing kalaban ng mga kabataan ngayon. Kasi napakasensitibo ng mga kabataan ngayon eh. Kasi mas sinakininto ko sa inyo na ako nung na-depress ako, nanay kong bungangat. Pero si Eman, mahal naman siya ng tatay nanay niya. Bunso nga siya eh. Kung yaman ang pag-usapan, mayaman sila eh. Nasa Amerika nga nag-aaral eh. Marami siyang maliliwanagang kaisipan sana kung napagtagumpayan niya yung laban. But still nakakalungkot, sinukuan niya yung laban niya kasi advocate din siya ng mental health illness eh. Advocate siya. Siya isa sa mga nakikipagkuhan para mapagtagumpayan ng mga kabataan. But still, sinukuan niya pa yung sarili niya. Sayang at, yun na nga, marami siyang mga kabig na tao. Kasi ako, kahit walang nakikinig sa akin, wala nanonood sa akin, tuloy-tuloy pa rin ang upload ko ng video. Bahala kayo sa buhay niyo kung hindi kayo makinig. Basta ako, kung may maliwanagan ako ng kaisipan ng 2, 1, 3, okay na sa akin. Wala nang problema yun. Okay guys? So I hope na depression, maintindihan ng mga kabataan to. Ang una-unang sanhi niyan, sensitive talaga masyado ang kabataan. At huwag tayong mayabang. Maraming tao ngayon na walang Panginoon. May Panginoon. May magbibigay sa atin ng gabay. Huwag tayong mayabang. Magdasal tayo, pakumbaba tayo. Be just only human being. Lahat tayo aalis sa mundong ibabaw. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na strong ka. Hindi. Kailangan mo ng gabay. Kailangan mo ng salalay ng Panginoong Hesus, ng Panginoon mo, kung sino ka man, Muslim ka man, Sabadista ka man, born again ka man, Hudyo ka man. Please, ask guidance from your God, whoever your God is. Basta importante, pakumbaba tayo. At huwag natin kalimutang huwag tayong sensitibo, mga kabataan. Yun lang guys, marites ng social media guys. Sa sunod na video, kita tayo. Bye-bye!